Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Magnanakaw. Pangit. Bastos. Maleta. BBM resign. Ang Pangulo po, unang-una. Pamnaan. Dumating na po ang bagong Pamnaan. Abay, bangag nga si tanga. Di ba? Pamnaan. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ang Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagdodroga na. Nako, nakakahiya naman kasi na nagbibigay ka ng tulong pero hindi tinanggap. Hindi kaya iniisip ng pamilya ng mga nabiktima na galing din naman sa nakaw ang itutulong nila? Sa baluarte yan mismo ni Tamba pero tinanggihan siya. Kayo doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents ng mga bata. Hindi tinatanggap ng mga parents ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si VP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Si VP Sara talaga ang hinahanap nila ayon sa pamilya, kahit sa phone lang makausap nila ang ating butihing Vice President. Dapat ang dalawang magpinsang buhaya, doon na lang sila pumunta sa mga suspect na mga salot at yakap-yakapin nila doon tapos sabay silang tumalon sa bangin. Kaya naman pala, allowed daw ang nakawan sa gobyerno, mismong kawatan ang nagsabi, ay kawatan, panggulo pala. Kultura na daw yan, kaya okay lang daw gamitin sa pansarili. Sinabi niya pa ito noong 2010, lahat daw ng government agencies, offices ay pinapahintulutang magnakaw, wala naman daw isa ang napapanagot o naparusahan sa lahat na ito. Is that the culture in our government has become such that the entire government, all its agencies, all its organs, all its offices are allowed to be used for personal gain and for basically corruption. How many high-profile investigations have we seen in the Senate? How many well-proven incidents of corruption have we seen in government? None of them have been punished. It's a culture in government that corruption is okay. This administration basically has said to all of its people that it's okay for you to make money in government. To take a little percentage here, to get a kickback, to overprice, okay lang yun. That's part of the way we do business. And that is a dangerous thing. You have to prosecute the laws strictly. And you have to prosecute someone who is, in fact, somebody who's prominent. And show that you are serious in prosecuting anybody. Sa totoo lang, may batas naman tayo. Ang problema, puro kawatan ang namumuno. Maliban sa mga Duterte, bakit nung panahon ni PRRD gutom lahat ng buhaya, di ba? Talagang salot, wala kang kwenta, weak ka, at hinutil kang hype ka. Paano mo mapapanagot kung ikaw mismo involved sa nakawan sa ilalim ng pamumuno mo, di ba? Kung kultura na pala yan at wala naman palang nananagot, bakit takot kang makaupo si VP Sara? Ramdam mo na ba na mananagot ka kasama ang mga kapwa mo buhaya? Hi guys, ang alpha ng mga askal, tinawag na Senate Pro Tempore ang kanyang aso sa isang speech. Grabe, parang binili na niya lahat ng kawalang hiyaan. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Proud ba siyang isigaw ang aso niya sa isang posisyon para sa Senado o Malacanang? Talagang pinakyaw niya na lahat ng kakapalan ng mukha.